Habang nakakulong si Lito, mas malaking peligro ang kanyang hinarap sa kamay ng mga kapwa niya preso. Kaya gumawa siya ng mga hakbang para protektahan ang kanyang sarili. Kaya sa loob lamang ng maikling panahon, naging kanang kamay siya ng tinatawag na mayor sa kanilang selda. Mayor. Aba, yung magaling tong bata nating si Lito, oh. Ito ang gayahin nyo. Oy, si Perez, lumipat sa kabilang grupo. Mamayang gabi, trabahuin nyo. Pangunahan mo, Lito, ha? Siguraduhin yung hindi kayo mahuhuli. Sige, Mayor. Basta walang sugat, ha? Bahala. Sir, saan mo kayo pumunta? Mapaliwanag ako. Yung mayor sa kabila, kumpare ko yun eh. Kaya mo kami tinrelo? Hindi ganun. Alam mo naman siguro yung patakaran sa grupo natin, no? Oo. Tama na lang. Tawag lang. Hindi ako traidor. Yun lang yun? Awa na ako. Ganito? Hindi ko nalaban. Sa pagdaan ng mga buwan, habang tumatagal si Lito sa loob ng city jail, lalo ring tumigas ang kanyang loob. Wala na siyang kinatatakutan at tila wala na ring natitira sa kanyang puso, kundi ang galit at sama ng loob. Nabalitaan nyo na ba na may bagong papasok sa atin dito? Nang hold up doon ng bus. Ayun, sa takot ng matanda, tumalon. Ayun, hanggang ngayon, naghihingalo. Paano kung sa mga tatay nyo nangyari yun? Lito, pagpasok dito nun, bigyan mo ng leksyon, ha? Opo, Mayor. Dapat, lahat ng papasok dito na may mabibigat na kaso, dapat bugbog sarado. At kapag nagawa mo yan, pwede na ako magpahinga. At ikaw na magiging mayor balang araw. Mayor, hindi ko naman tinatarget yung posisyon niyo. Ang gusto ko, makalabas dito ng mga... Ito si Bentong! Uy, hindi oh. Ba gusto mo mag-mayor? Pero maiba lang ho, kung bus hold up po yan sa Maynila, mukhang may hinala kung sino papasok dito. Sino? Si Berting ho. Dati kong kaibigan natin na rider ho. Lintik lang walang bante.